namin na si Jesus, mararamdaman ninyo. Yes. Sabi ko nga, when we have Jesus, when the business, when Jesus is on top with our business, the business is non-stop. Hindi ito titigil pag si Jesus ay nasa atin. Hindi ito titigil pag si Jesus ay kasama natin. Yes. Hindi ito doktrina. Ang akin lang, siguraduhin natin yung ating buhay na kung saan yayaman tayo na hindi mapaliwala yung buhay natin. Narinig ko sa mga testimony sa karamihan na yung buhay na naging katulad ng Roller coaster. roller coaster. Bakit? Yumaman, pagkatapos yumaman, nabagsak. Eh, sabi ng Panginoon, anhin mo man yung yaman, mangkin mo man ang lahat ng mga bagay sa mundo, and yet you lose your soul. Physical na buhay is temporary. Yes. Material na buhay is temporary. What is eternal is spiritual. So, hindi maiwasan na aming dinadala dito ang pangalan ni Jesus. Dahil kung may Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, kung kayamanan ka ni Lord, ang sabi ng Panginoon, hindi ka bibigyan niya ng gulo. Bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng karunungan kung paano natin i-acquire yung wealth. At higit sa lahat, hindi ka niya bibigyan ng trouble. At sabi ng Panginoon, pag when we have Jesus, ang yaman mag-o-overtake sa iyo. Yes. Amen? Mag-o-overtake. Madalas, sabi nga doon, na chine-chase natin yung yaman. Hinahabol natin yung yaman. Pag tayo maghahabol sa yaman, maangkin man natin yan. So dahil naghahabol tayo, sigurado pagod na pagod ka sa paghahabol. At kung ang yaman hahabol sa iyo, relax. Yes. Amen? So, ang sukor na buo ito para sa ating lahat na upang magiging financially stable tayo at higit sa lahat spiritually. Yes. Kaya ang ating pinaka-tagline, sama-sama tayong i-uplift ng ating buhay at sama-sama tayo. Laban. Ako po ay galing sa corporate world for 20 years. Nagiging manager ako kung alam niyo yung Rosie. Nagbibinta ng motor. 20 years ako nagbibinta ng motor. Sa Rosie, mayroon kang commission, mayroon kang sweldo, mayroon kang allowance, walang bayad sa kwarto, walang bayad sa tubig. Parang ganun. At ang commission sa amin noon, 1,000 per unit. Bumibinta man lang kami ng 500 units a month. So mayroon kang 500, mayroon kang sweldo. So malaki na yan, enough na. Pero dahil sa yaman, ang lagi naking isipan, na sa isip ko, wala si Jesus sa puso. So, madalas yung yaman, parang bulat na nawawala. Na-experience yan. Mayaman ka nga, kumikita ka, pero parang bulat nawawala. So, dumating sa time na sabi ko, Lord, hindi ito yung buhay na nakadesign sa akin. Bakit? Every day sa kumpanya, mayroong Bible study. Kung makita mo yung Rosie, mag-start na ng 8 o'clock, nandyan lang lahat sila na sa opisina nag-Bible study yan. Nagbabasa ng Bible yan. Every day yan. Pag hindi mo gagawin yon, may memo na darating sa hindi ka karapat-dapat sa kumpanya dahil hindi ka nagbabasa ng Bato. ililid mo talaga ang lahat ng mga employee sa pagbabasa ng Bible. Pero hindi lahat seryoso. Amen? Hindi lahat seryoso na kung saan nagbabasa ka ng Bible, seryoso mong tinatanggap yung Bible. So dumating sa time sa akin, sabi ko nga nung sa Cadiz ako, naka 5 years ako sa Cadiz, may kaibigan akong pastor. 3 years pupunta sa store para mag-conduct ng Bible study. Imagine mo, araw-araw. Siguro sa isang linggo, 5 times na pupunta doon sa opisina para naman Bible study. Pero yung aking itsura, hindi talaga nakita sa church. Kasi yung aking lifestyle iba. Pag Monday to Saturday, iba yung ginagawa. Pag Sunday, nasa church ako. Pero kung minsan, yung Sunday na yan, parang wala talaga sa isip ko yun. Dumating yung time na, kasi gusto kong yumaman, alam ko lahat, nais hindi yumaman, di ba? Sinong gustong yumaman? Ay, lahat. Lahat. Ako gustong yumaman.
So dahil ako gusto ni Maman, may kita ko sa kumpanya. Higit sa lahat, meron pa akong sugarcane plantation. Adyan si Mrs. Si Mrs. born again na kami sa pangalang born again. Pero hindi ako nag-church. Siya pumunta sa church. Ang gusto ko, pumunta ako sa bundok. Bakit? Sa bundok, mayroong tinatanim kayo tubo. Alagaan. Pag after ng harvest, ang daming pera. Pero after ng harvest, ibalik na din sa lupa. So yun aking lifestyle. Dumating sa time, meron akong isang sasakyan. Truck na nagkakarga ng sugar. So, yung prayer ko, Lord, paramingin mo. After 7 years na prayer na yan, hindi dumami. Alam mo nangyari? Na-disgrasya. Ang kapatid ko nag-drive on the spot, patay. Kaya, that's the time na nakita ko yung bangkay. Sabi ko sa kay Lord, hindi dapat siya nandyan. Kasi alam ko yung katotohanan, pero hindi ko ginagawa. Dapat ako dyan. Pero wala na akong magagawa. Sabi ko, Lord, after sa libing na ito, gamitin mo yung buhay ko. Alam niyo na nagpapagamit ko kay Lord. Naranasan ko na after 1 year, yung sasakyan na wasak na restore. After another 2 months, nadagdagan ng isa. After another 2 months, nadagdagan pa ng isa. Alam mo, with 1 year and 6 months, nagiging 4 yun. Kakaiba pag si Lord kasama natin. Kaya sabi ko nga, anin man natin yung yaman, anin man natin yung 1,000 na natira sa ating sweldo kung maraming courses. Mas maganda yung 100 na natira na may blessings. Ayun, di ba? Dahil kung may blessing, sigurado mag-i-enjoy ka. Kapatid, i-enjoy natin ang yaman ni Lord. Ang importante, maging kagamit-gamit tayo sa Kanya. Yes. Masaya. Sabi, pinipicture out namin yan. Kaya sabi ko kay Pastor Pao, kay Pastor Celso, maging kay Doc Mon. Kung makakreate tayo ng 100 millionaires, ilan lang tayo dito? 20? May 80 pang hinahanap natin. 100 millionaires. Pag ang 100 millionaires na yan, na-uplift yung buhay nila, at higit sa na-transform yung buhay nila, gaano kalaking impact sa kingdom ni Lord yung ating gagawin dito sa community. Yes. Na hindi lang tayo pinayaman ni Lord, kundi binago pa ang buhay natin. Correct. Amen? Kaya kapatid, it's not about religion. It's not about religion. But it is Love. about Jesus. Tama. Why? Kasi si Jesus pumunta sa sanlibutan, hindi lang para sa religion, kundi pumunta siya para sa lahat upang magkaroon tayo ng tamang relasyon. Kaya ibig sabihin niyan, yung suor na ating tinatayo, nandito kami. Hindi ito fly-by-night. Nandito kami, binibigay namin yung aming buhay, binibigay namin yung aming pangalan. Na ibig sabihin, yung support manatili hanggang sa pagbalik ni Jesus. Amen. Visualize natin na hindi lang tayo magbibinta, hindi lang tayo ay mag-network, kundi visualize natin na sa bandang huli, tayo na din ang mag-manufacture nito. So, talagang aming pinaghandaan ito na itong support na ito makaproduce na ng maraming millionaires at hindi lang for 1 year hanggang sa may pasa natin sa ating mga Next generation. Yung account mo na tinatrabaho mo, kung mawala man tayo dito kasi our life is temporary dito sa mundo, kung mawala man tayo, matransfer yan sa mga anak mo. So yan ang aming tinatarget sa support. I-enjoy natin ang yaman ni Lord because sabi ng Panginoon, pumunta siya sa sanlibutan upang mabigyan tayo ng buhay na kasiya-siya at buhay na pinagpala. Amen. Maraming salamat and God bless.